Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Nagpasirko-sirko na si Lina sa poste ngunit wala sa loob niya ang ginagawa. 3 buwan na rin na siya nagpo-pole dancing. Nag-e-enroll siya sa isang gym na nag-aalok ng ganong uri ng klase. Mabilis siyang natututo. Palibhasa bata pa lang siya ay may pagsaunggoy na rin kung maglambaras sa plaza ng bayan nila. Isa na ngayon si Lina sa mga nasa unahan ng klase. Paborito ng instructor at madalas atasang mag-demonstrate sa mga baguhan. Ang bilbil niya 3 buwan nang nakakaraan ay naglaho na. Marahil dahil masigasig siya. Itinuon ni Lina ang enerhiya sa pagsasayaw kahit pa nga wala naman siyang paggagamitan ng kakayahan niyang iyon. Maliban na lamang marahil kung naikasal na siya. Pwes kung kasal na sila ay ni Ivan, ipapakita ni Lina sa lalaki ang lahat ng iyon habang suot ang isang bikini. Pero ang maisip na ikakasal, sila ni Ivan ay sadyang isang malayo at malabong pangitain, lalo pa ngayong naging abala ang lalaki sa pagbubukas ng sariling farm. Gayunman ang sabi ni Ivan ay para raw iyon sa kinabukasan nilang dalawa. Saan naman ako magpo-pole dancing sa farm? Sa koral ng mga baboy? Kung sa bagay, mayroon na rin si Lina na sariling pole sa bahay. Ipinalagay niya iyon sa kanyang silid, kung saan din siya nag-eehersisyo kapag kailangan niya magpalipas ng oras, emosyon at inis. Palala ng palala ang mga iyon habang papalapit ng papalapit ang Abril. Kung kailan nakaset na ang petsa ng kasal na Tirso kay Vivian. Ikakasal na ang dalawa. Utang na loob puso ko, ibaling mo sa pagsasayaw ang lahat. Kaya sige si Lina sa pagsasayaw hanggang sa gumapang na ang pawis mula sa leeg patungo sa kanyang tiyan. Suot niya ay kremang sports top na abot sa ibaba ng dibdib. Tinernohan niya iyon ng yoga pants. Water break, wika ng instructor. Matamlay na naglalakad si Lina patungo sa isang upuan. Naroon ang kanyang water bottle. Lumapit si Regine San. Nakasabay niya nag-enroll pero bihirang umattend. Kuwela ang babae. Bagaman mahilig sa green jokes at parang bading kung magsalita. Isang call center agent ang babae. Medyo mataba siya pero sexy pa rin ang dating. Isa sa mga tipo ng babaeng kayang dalhin ng katabaan. Halos magkatulad sila ng suot. Bagaman hindi naglalabasan siya si Regine. Girl, may pinagpapraktisan ka ba? Natatawang tanong nito. Pinunasan ng katawan ng tuwalya. O, yung honeymoon ko. Tugon ni Lina, nakangiti. Wow, ikakasal ka na pala. Hindi ako invited. Mga after 20 years. Umirap ang babae. Ang swerte ng boyfriend mo, in all fairness. Acrobat ang girlfriend niya, so ang saya siguro na magjugjugan ninyo. Natawa si Lina. Sanay na siya kay Regine. Hindi na rin nagsasagwaan sa mga kulay berde nitong biro dahil idinadaan ni Regine sa pagkakwela. Wala nga eh. Wala daw. Tumaas ang kilay ng chubby. Kung makahagod ka sa poste parang humahagod ka ng bird. Napahalaka si Lina. Sobra ka naman. Ang laki naman na rin yata ng maging bird. Loka-loka ka talaga. Tigilan mo nga ako. Ano bang malay mo kung ganyan kadukata? Ang boyfriend mo, ano bang itsura? Kung pinaghahandaan mo ng ganyan, baka pwede naman makishare. Hindi ko uubusin girl, titirhan kita. Loka-loka. Napangiti si Lina. Pumasok sa isip si Tirso. Dakota nga ba ang lalaki? Mukha. Sa dami ba naman ng babaeng dumaan sa kamay nito? Erase. Bakit ko maiisip kung anong size niya? Sira talaga itong babaeng to. Nahahawa tuloy ako sa pagkaberde ng babaeng yan. Anong pangalan ng boyfriend mo girl? Patuloy nito na habang pabalik na sila sa kanya-kanyang poste. Ivan, pasimpleng tugon ni Lina. Pumesto na rin. Nagsimula ang tugtog at sumigit sila sa paggamit ng poste. Nagkakatawanan ng buong grupo dahil agaw atensyon na naman si Regina sa mga antics na tila. Isa talagang pole dancer sa club ang babae kahit umaalog ang mga bilbil sa braso at tiyan. Oh Ivan, sambit ng babae maya-maya. Tumatayo umuupo habang nakahawak ang 2 kamay sa poste. Ang lakas ng tawa ni Lina. Sige, payag na akong sayo siya. Mukhang mas matutuwa siya sayo. Promise girl ha? Sabay sila nagkatawanan. Nagpatuloy ang klase at nang matapos ay sabay na sila nagtungo sa locker room. Doon ay tumawag kay Lina si Carlito na agad niyan sinagot. Nagpapasundo ang bata sa bahay ni na lola niya. Doon daw ito tumuloy mula sa eskwelahan. Sino yon? Tanong nito. Anak ko. Tugon ni Lina. May anak ka na girl? Nanlaki ang mga mata nito. Anong sekreto mo? Ako wala pang anak. Ang dami ko ng stretch marks. Ipinaliwanag ni Lina ang sitwasyon niya at ni Carlito. Ganon din si Tirso. Tumaas ang nakaarkong kilay ni Regina.
You mean to say, girl, walang tsurbahan kahit under one roof kayo ni Boylet, father of the baby? Paano mo naman nasabing Boylet? Nakita mo na ba? Tanong ni Lina. Isa pa anong tsurbahan? Ikaw talaga? Puro tsurbahan ang alam mo sa buhay. Nakakapagtakang single ka. Umingo si Regine. Natural lang ang tanong ko, no? Ikakasal na siya. Biglang sabi ni Lina at ayaw man niya. Para siyang namatayan sa tono ng kanyang pananalita. Nang maunawaan niya iyon, agad siyang bumawi. Dapat lang kasi matanda na rin naman siya. Maganda nga yun para... Solo ko na si Carlito. I smell something fishy, girl. Aminin mo na, halatang hindi mapapaglamangan ng babae. Malakas makatunog. O marahil sadyang hindi ganap na nagawang itago ni Lina ang kanyang damdamin. Halata siya. Biglang kinabahan si Lina. Halatang halata ba? Hindi kayo nakakahalata na rin siya? Kasi napabuntong hininga siya. Hindi siya manhid para hindi madama ang pag-iwas ni Tirso. Hindi masabing pag-iwas na may halong kaba, tulad ng gagawin ng isang taong nakakakita ng asong may rabies. Kundi isang uri ng pag-iwas na bahagya, isang uri ng pagkailang na mababasa lamang sa mga sandaling hindi inaasahan. Halimbawa ay ang madalas na pagtawag ni Tirso kay Carlito kahit may ginagawa ang bata. Parang ayaw ng lalaki na magkasolo sila. Hindi tulad noon. Bihira na rin kumakain ng lalaki sa bahay ni Lina. Hindi na lang niya pinapansin ang mga ganoong bagay. Naisip na baka abala lang si Tirso dahil sa nalalapit na kasal. Ngayon ay naisip ni Lina na baka nakakahalata na sa kanya si Tirso. O siya ba ang una nagparamdam sa lalaki na kakaiba ang damdamin niya rito? O sa nalalapit nitong kasal? Ang totoo, tinanggap na ni Lina ang kasal na yon. Mayroon pa rin kaya siyang indikasyong na ipakita kay Tirso kaya umiiwas ang lalaki? Girl, hindi lang halata, halatang halata. Akitin mo na lang bago maikasal, magpabuntis ka. Biglang natigilan si Lina. Naisip niya, tiyak na pananagutan siya ni Tirso at kung sakali ay hindi rin naman siya papayag na hindi mapanagutan. Pero teka, ano ba naman tong tinatalakay nila? Hindi yun makatwiran at hindi rin tama. Agad nang nagtungo si Lina sa shower room. Umaasang mahugasan ng hindi magandang ideya. Natural, hindi niya aakitin si Tirso. Hindi niya sisirain ang relasyon ng lalaki kay Vivian. Ano siya, cheap? Nang lumabas si Lina, nakita niya nakabihis na si Regine. Inirapan niya ang babae. Nakakainis ka kung ano-anong ideyang ipinapasok mo sa isip ko, bruha ka. Well, nagsasabi lang ako ng options mo, girl. Tara na. Tumango si Lina at sabay na silang lumabas. Nabigla siya ng daklutin ni Regine ang kanyang braso. Napatingin siya sa babae. Nakatingin ito sa unahan. Nang sundan ni Lina ang tingin ni Regine ay nakita niya si Tirso. Nakaupo ang lalaki sa lobby ng gym. Tila mayroong ka-text. Diyos ko, girl, hayan na pala ang soulmate ko. Impit na sabi ni Regine. Bruha ka, yan lang naman ang lalaki gusto mong akitin ko. Ani Lina. Napanganga si Regine. Di nga. Oo nga, halika, ipapakilala kita. Diyos ko, Lina, titigan ko pa lang yan parang bumabagsak na yung panty ko. Paano mo nagawang magtimpi ng napakatagal? Akitin mo na at susuportahan kita. Napailing na lang si Lina. Sa unang tingin talaga napakagwapo ni Tirso. At kung ang ibang gwapo ay nakakasawang tingnan, si Tirso ay parang lalong tumitindi ang gandang lalaki sa bawat araw. Para itong sapin-sapin na misteryo, may bagong bahaging nabubuklat sa pagdaan ng araw. Sa lahat ng aspeto. Tirso, tawag ni Lina sa lalaki na agad lumingon sa kanya at tumayo. Ano ginagawa mo rito? Kanina ka pa? Yes, hello. Baling ni Tirso na nakangiti kay Regine. Inilahad ng kamay sa babae. Walang kahiyahiyang kinagat ni Regine ang labi sa nagigigil pabirong paraan. May kasama pang pagpikit ng mga mata. My pleasure. Dito ka na mag-gym. May free massage from me. Kahit araw-araw, kuya. Ang lakas ng tawa ni Tirso. Maging si Lina ay natawa rin. Hindi talaga mahihiya si Regine pero sadyang nakakaaliw ang babae. Masaya rin si Lina na nagawang alisin ni Regine ang tensyon sa pagitan nila ni Tirso. Gayunman hindi magtatagal yon. Batid ni Lina dahil nagpaalam na rin si Regine. Ang problema bago umalis ay bumulong ang babae sa kanya. Akitin mo na, total praktisado ka na. At tiyak niyang narinig iyon ni Tirso. Hindi sinadya o hindi aware si Regine sa napakalakas na tinig nito at pagtingin ni Lina kay Tirso ay halatang naiilang ang binata. Nagbibiro lang yon, puro green jokes ang alam nun eh. Ani Lina nang makalabas na sa establishmento ang kaibigan. Right. Sinundo lang kita kasi coding ka. Alam ko nagtaksi ka lang. Nagpapasundo si Carlito sa'yo. Sabi niya, wika ni Tirso. Pwede naman kami magtaksi pa uwi. Wala namang problema. Pero malamang ipapahatid naman kami ni nanay.
Pwede bang hindi ihatid ang apo? Ngumiti si Lina. Hula niya ay naglalambing lang si Carlito. Mula na magsimulang lumapit ang petsa ng kasal ni Tirso, nadama niya sa bata ang paglapit lalo ng loob sa kanya. Nabasa ni Lina sa internet na senyales yun na nangangamba ang bata na mapalayo rito. Ang damdamin ng ama kaya naghahanap ng isa pang magulang para makalma ang kalooban. Yeah, well, let's go, ani Tirso. Kung noon marahil ay natuwa si Lina na naaalala siya ni Tirso. Ngayon lalong nabibigyan din sa kanya na isang maalalahaning lalaki ang magpapakasal sa iba. Ipinagbukas si Lina ni Tirso ng pinto. Hindi tumingin kay Lina ang lalaki. Bahagyang may kunot sa noo bagamat bahagyang bahagya ay nakangiti. Isang reaksyon na nagpapahiwatig lamang ng isang bagay. Matinding pagkailang habang nagpipilit na huwag iyong ipahalata. Ano ngayon kung nakakahalata na siya? Wala namang masama. Hindi ko naman sinadyang mahalin ko siya. Hindi ko naman siya aakitin tulad ng sinabi ni Regine. Sukat sa naisip ay nawala ang pagkailang ni Lina. Matututong mag-adjust si Tirso. It was his fault for being so damn attractive, so damn perfect. Tumuloy na sila sa bahay ng mga magulang ng lalaki. Naroon ang buong pamilya kahit hindi espesyal ang okasyon. Agad na umalwan ang pakiramdam ni Lina. Naging ikalawang pamilya na niya ang mga Garcia sa kabila ng inisyal na pakiramdam. Tansyahan ng mga ugali. Natuklasan niya sa kabila ng yaman, sa kabila ng kapangyarihan taglay ng pamilya, na natiling mabuti ang mga ito. Nagbeso kay Lina si nanay at si ate, dalawang babaeng naliligo sa kagandahan. Marahil nakadagdag doon ang kasiyahang nakikita niya sa dalawa, genuine joy, at nakikita rin iyon ngayon ni Lina sa kanyang nanay. Marahil isang araw ay darating din siya sa puntong iyon. Dito na kayo maghapunan, wika ni nanay at nakangiti. Hindi naging mahirap makuha ang loob ng ginang. Agad na tumango si Lina at sumama sa babae patungo sa kusina. Parang ikalawang bahay na rin niya ang tahanang iyon. Anong ipinaluluto mong dinner, Nay? Rellenong bangus, favorite mo. Wow naman, ang lakas ko talaga sa inyo. Alam kong ikaw ang ginawang restaurant ng anak ko. Besides, you're my favorite, you know. Lalong napangiti si Lina. Noong una, pakiramdam niya ay hindi siya kailanman magiging komportableng kasama ang mga ito. Ngunit malayo nang narating nila ngayon. Pumesto siya sa hapag. Wala pang nakahain bukod sa fresh dalandan juice na paborito ni nanay. Dumating si Ate Tela at pumesto sa tabi ni Lina. So, what's up? Tanong nito. Tumugon si Lina. Wala naman, ganoon pa rin. Ikaw, blooming ka tuwing nakikita kita. Kayo ni nanay. Tumawa ang dalawa. Nagsalita si nanay. You should be blooming too. I expect your boyfriend makes you happy too. Parang hindi. Reklamo ni Tela. Nakalabi. Ni hindi ka nagkukwento tungkol kay Ivan. What is up with you two? Personally, I would like to see you end up with my brother. Nabigla si Lina. Ate? Well, it's true. Nanay and I were talking about it the other day. Hindi ba, Nay? Hindi ba mas maganda kung sila na lang ni Tirso? Sinaway ni Tela ng ina. Oh, hush too. Look at Lina. She's already blushing. But if you do want Tirso, go get him. Halos mapanganga si Lina. Bakit ganito ang dalawang babaeng to? May problema po ba sila? Ni Vivian? Si Tela ang sumagot. Well, no, not really. It's just that, well, if a woman wants to marry a man, she will marry that man and not let him wait for a very long time. Tirso can provide for her. She's claiming that she doesn't really enjoy her job and yet, she said she might not want to stay here in the country when they get married. Nabigla si Lina. Sinabi niya yon? Paano si Carlito? Well, Tirso insists Vivian would want to stay here. Napag-usapan na raw nila ang bagay na yon. We're sorry, Lina. We really shouldn't be discussing this with you. Masama yung tingin sa akin ni nanay. This is a private matter between you, Tirso and Vivian. Hindi lang namin maiwasan na magtaka sa nangyayari. Oh hell, I cannot stand it anymore, Nay. Lina, we hate Vivian. Go get Tirso. We adore you too. Nag-init ang mukha ni Lina bagamat nakadama siya ng kaba. Kung nais ni Vivian na isang bansang manirahan kapag naikasal na ito at si Tirso, tiyak niyang hindi papayag ang lalaki na hindi isama si Carlito. At kapag ganoon, ano ang kanyang magagawa? Hindi maaaring maghabol si Lina kahit sa legal na paraan. Pangalawa, tiyak na kawawa ang kanyang anak-anakan sa ibang bansa. Parang nakikita na niya ang bata na madalas malungkot, nangungulila sa lahat ng mahal nito sa buhay. Ano ba talagang gusto mangyari ni Vivian? Tama lang ang nadarama na mag-inang ito. Kahit si Lina ay parang nainis na tumutol ng hantaran sa relasyon ni na Tirso at Vivian. Nais ni Vivian na mag-adjust si Tirso.
Sa ganoong paraan kahit higit na marami ang mawawala sa lalaki, hindi yun patas. Well, what can you say about that? Wika ni Tela. Hindi ako makikialam pero sinabi rin ni Tirso na wala naman daw magiging problema kapag naikasal na sila ni Vivian. Sagot ni Lina. About your suggestion, I mean. Base sa ekspresyon nito ay parang sadyang umaasa ang babae na maging positibo ang magiging tugon ni Lina. Muntik nang mapakamot sa uli si Lina. Hindi tama ate. Oh, hush. Saway ni nanay, bagaman puno ng tamlay ang tinig. Sa katunayan, bumagsak ang balikat ng matandang babae na parang tulad ni ate ay umaasa din sa positibong tugon niya. Akitin si Tirso? Sa palagay ni Lina ay hindi niya kaya. Noon dumating si Carlito, pawis na pawis at hinahapo. Nakikipaglaro ang bata sa mga pinsan. Agad pinunasan ni Lina ang likod ni Carlito. Inasikaso ito sa salas. Naroon din si Tirso nang tingnan ni Lina ay nakita niya nakatingin din sa kanya. Ano? Tanong ni Lina habang nilalagyan ng pulbo ang likod ni Carlito. Mahirap basahin ang isip ni Tirso. Nothing. Nagprotesta si Carlito. Nanay, tutuksohin ako ni kuya. Stop fussing. He, tumigil ka. Ani Lina, ayoko magdi-dinner tayong amoy araw ka. Manang-mana ka sa tatay mo. Si Tirso naman ang nagprotesta. Kailan ako nag-amoy araw? Ang lakas ng tawa ni Lina. Natural, hindi kailanman. Sa katunayan, hindi niya alam ang sekreto ni Tirso na kahit bagong jogging at naghahanap ng almusal sa bahay niya ay amoy malinis pa rin. Lumapit si Carlito sa ama. Inamoy ang lalaki saka nagusot ng ilong. Baho. Tawa lang ng tawa si Lina. Talagang sa kanya kakampi ang bata. Ah, ganun ha? Wika ni Tirso. Ah, mabaho pala ha. Binuhat ng lalaki ang anak kahit ubod ng laki na si Carlito. Inihiga sa sofa saka itinapat ang kilikili sa ilong ng bata. Baho? Giit ni Carlito. Dahil tawa ng tawa si Lina, ay parang siya naman ang nakipagdiskitahan ng binata. Hinagip ni Tirso ang kanyang kamay at hinigit siya sa muntik ng kaguluhan. Bahagya siya nitong itinulak. Sa ngayon ay napaupo si Lina sa tabi ni Carlito. Saka siya hinigit, palapit sa bata. Napaupo siya. Sa mukha naman niya itinapat ni Tirso ang kilikili nito. Ang baho! Pangaalas ka ni Lina. Natural, amoy presko ang kilikili ni Tirso. May bahid ng amoy ng deodorant. Hihimatayin yata ako. Hindi na naituloy ni Lina ang sinasabi dahil hinigit ni Carlito ang ama na bumagsak sa ibabaw niya. Nagawa ni Tirso na ialalay sa pagbagsak ang kamay sa kutsyon. Ngunit ang epekto ay ganoon pa rin, ang pagkakakubabaw kay Lina. Unti-unting nabura ang ngiti ng lalaki hanggang sa haplusin nito ang kanyang pisngi. So beautiful. Sambit ni Tirso. Tumigil ang orasan, nanatili sila sa mundong unti-unti naglaho hanggang tuluyang nawala. Ganoon na lamang kabilis ang tibok ng puso ni Lina. Habang nakatitig sa mga mata, tila nagsusumamo sa kanya. Nagsusumamong ano? Hindi alam ni Lina at hindi niya maarok bagaman nais niyang malunod sa mga matang iyon, manatili sa mga bisig ni Tirso. Parating madama ang init ng binata. Dumampi ang mga labi at lalaki sa pisngi ni Lina. Mayroong init na hatid iyon sa kanyang puso. Isang paghaplos na mayroong kahalong kiliti. Uy! Tudyo ni Carlito. Agad na napalingon sa bata si Lina. Hindi nag-iisa si Carlito at kasama ang dalawang pang pinsang kambal na halos kasing edad nito. Agad bumangon si Tirso. Nailang naman si Lina nang dumating sina Ate Tela. What's going on? Tanong ng babae. Ano nga ba? Hindi alam ni Lina. Mukhang hindi rin alam ni Tirso at kung alam nito ay walang balak magpaliwanag. Nagkibit balikat ang lalaki saka nagtanong, Is dinner ready? I'm starving. Dapat bang umakto si Lina na wala ng dedma? Marahil, dahil gano'n ang ginawa ni Tirso. Nagpasya siyang ganoon rin ang gawin.